Happy morning po sa ating lahat. Pagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating ikalawang linggo po ng ating ng buwan ng Hulyo, no, na may temang Strengthened Together. Makikita po natin siya sa Ecclesiastes 4:12. Yan, no? So muli, maraming salamat sa Panginoon. Tayo po pinagtipon upang magsama-samang manambahan po, no? Purihin po at walhatian ng ating Panginoon. At para po sa ating opening hymn, inanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tawagin po natin ang ating song leader, si Brother John Wardes Guerra. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang hymn number 90, Come Christians Join to Sing. Ready now, sing. Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ our King. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before His throne rejoice. Praise His gracious choice. Hallelujah, amen. Come, lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. He is our guide and friend, to us He'll condescend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Praise yet our Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the same. Amen. On heaven's blissful shore, His goodness will adore, singing forever. Hallelujah. Amen. Habang tumutugtog po ang piano, ay magkaroon po tayo ng pansariling panalangin. In Psalms 195, verses 1-2, O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob sa amin at maging sa mga nakaraang linggo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpapala, sa inyong pong paggabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa mga correction, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapaalala, Panginoon, ng dapat naming sa buhay, Panginoon, ang iyong mga salita. Muli, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo, humihingi linisin ang bawat isa, Panginoon, upang sa umagang ito, sa aming pong pananambahan ay maging kalugod-lugod kami, Panginoon, sa inyong banal na harapan. At ang inyo pong gagamitin sa programang ito ng pananambahan ay inyo pong gabayan sila, Panginoon, maibigay ang best ng bawat isa at maging ang bawat kapatid, Panginoon, ay inyo pong bigyan ng wisdom, knowledge po, and understanding upang yung salita, Panginoon, ay amin pong ma-absorb, amin pong matutunan at maisabuhay namin, Panginoon. Bless niyo ang bawat isa, Panginoon, maging ang bawat kapatid na papunta pa lamang dito ay inyo pong gabayan, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay sama-sama, Panginoon, at makikigalak, Panginoon, sa amin pong pananambahan. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa tulong at gabay po ng banal na Espiritu. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Makahapo na po tayo. At muli po ay tayo patuloy na umawit sa Panginoon. Tawagin po natin muli ang ating song leader. Tuloy po nating awitan ng Panginoon sa hymn number 413, Loyalty to Christ. Ready now, sing. Over the rain, there comes the signal string. This loyalty, loyalty, loyalty to Christ. Its music rolls along, the hills take up the song. Loyalty, yes, loyalty to Christ, on to victory. Christ, our great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. True loyalty, yes, loyalty to Christ. Oh, hear ye brave the sound that moves the earth around. This loyalty, loyalty to Christ, our rise to dare and do. Ring out the watchword true. Loyalty, yes, loyalty to Christ, on to victory, to victory. Christ, our great commander, on. We'll move at his command, we'll soon possess the land. Loyalty, yes, loyalty to Christ. In our loyal throng, we'll rout the giant throng. Loyalty, loyalty to Christ, where Satan's banners float, we'll stand above the note. Loyalty, yes, loyalty to Christ, on to victory. Christ, our great commander, on. We'll move at his command.
command will soon possess the land. Loyalty, yes, loyalty to Christ. Unite of our way at Jesus' feet today. This loyalty, loyalty to Christ. His gospel will proclaim throughout the world's domain. Loyalty, yes, loyalty to Christ. On to victory. Christ, our great commander, on. We'll move at his command. We'll soon possess the land. Loyalty, yes, loyalty to Christ. Okay, nandiyan po ang lahat na tumayo para po sa ating scripture reading sa Philippians chapter 2 verses 1 and 2. Philippians chapter 2 verses 1 and 2. Okay, kung atin na pong nakita, sabay-sabay po nating basahin ang verse po ng Philippians 2. Ang dalawang verse po ng Philippians. Ang sabi po sa verse 1, ready? Begin. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one man. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos at tawagin po natin ang ating pastor para po sa pastoral prayer. Sir Joel po. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po, dakilang Diyos, aming Amang sa langit. Nagagalak at nagpupuri po ang aming pong mga puso at kaluluwa sapagkat ang araw na ito ay para sa inyo at tungkulin po namin ang mga nilang niligtas at binigyan ng buhay na walang hanggan na magpuri at magpasalamat sa inyo. Sa pagsamba namin, Panginoon, ay kasabay ang aming pong pagpakumbaba sa iyo pong kalooban sapagkat ikaw lamang ang dapat maitaas at mahayag sa aming pong kalagitnaan. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa mga pagkukulang, anumang pagkakasala na aming pong nagawa, sa salita o kaya nasa isip, upang sa gayon, sa pagsamba namin sa araw na ito, ikaw lamang ang maitaas, mabigyan ng kapulihan, karangalan, at kami, Panginoon, ay magpapalalim po sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa nagdaang sanlinggo sa aming pong buhay. Bagamat na kung paano po ang aming bayan ay nagkaroon ng pag-alala dahil nga po sa banta ng Super Typhoon Inday. Pero salamat po, dakilang Diyos, sa pagdinig niyo po sa aming mga panalangin. Hindi po nalanta po sa aming bayan, bagamat ito ay dumaan sa aming pong area of responsibility. Ito, Panginoon, ay aming pong binibigyan ng papuri sa inyo, sapagkat maging man po sa mga mananampalataya, hindi lamang ang lugar, kundi hindi man ang kanya pong pananambahan ay patuloy at magpuri sa inyo. Salamat din sa iyong proteksyon sa bawat isa, maging man po sa paglalakbay ng mga anak mo, sa mga gampanin, sa trabaho, negosyo at kabuhayan, sa mga pag-aaral ng mga estudyante. Maraming salamat, Panginoon,
sapagkat anuman ang mga banta na ginagawa ng kaaway, ikaw ang aming Diyos, ang aming pong Jehovah Tzidkenu, na siyang aming pong banner, na nagbibigay, Panginoon, ng proteksyon, pag-iingat at paglayo sa anumang gawa ng masama upang ang aming pong pagsamba, pagpupuri ay patuloy namin maihayag, Panginoon, sa inyo. Salamat din sa pagkilos niyo po sa mga kapatiran sa kabila ng kalapong mga karamdaman. Ikaw nagbibigay ng tugon at higit sa lahat kalakasan sa mga nagdaang mga pagsubok. Salamat sa kalusugan at magiman kagalingan sa pagkilos niyo po kay Pastor Jan. Salamat, Panginoon, sa iyo rin pong pagbigay ng opportunity na ang mga kapatiran ay mas pasyal sa kanyang salamat din, Panginoon, naman po sa mga gawain na daan ng hapon sa dedication, sa magiman sa sports fellowship ng baptismen together with Baptist Palace. Panginoon, ikaw ang tuloy na bigay ng lakas at kagalakan ang pagsasama-sama muli ng mga mananampalataya, baptismen, dito po sa Signor Luzon. Salamat sa iyong proteksyon sa kabila ng susulan ay hindi po ito hadlang sa pagkasama-sama, paglilingkod, pagsamba sa iyo pong pangalan. Salamat din sa mga opportunities sa iyo pong ibinibigay, lalo na po ang pag-visit, pag-Bible study, at prayer, Panginoon, sa mga magulang dito po sa Bethany Children Learning Center. Salamat din, Panginoon, sa mga kaarawan na inyo pong ipinahayag, ipinagkaloob, Panginoon, sa mga anak mo. Sa taon na naman, ang kalapong kakaharapin sa patnubay at tulong mo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatiran na diriwang ng kalapong mga wedding anniversary. Patuloy, Panginoon, ang pagpupuri at pagbigay, Panginoon, ng kaluwalhatian sa inyo, lalo na po sa pagsasama, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mag-asawa, ay nanatili pa rin po silang nagkakaisa dahil ikaw, Panginoon, ang siya nagbigkis sa pag-ibig. Salamat, Lord, dahil sa pamagitan po nito ay naiaalay po namin ang aming pong mga papuri at pasalamat, maging ang Panginoon ang aming pong mga panalangin. Amin na dalangin, O Diyos, sa iyo pong pagkilos at gabay, lalo na po sa paglalakbay ng mga anak mo, lalo na ang lalabas po ng bansang Pilipinas. Dalangin po namin, Panginoon, na igawad niyo po ang pagliligtas, ang patnubay, hanggang sila po ay makarating sa lugar na kanilang paroroonan. Maging man, Panginoon, ang aming pong mga kapatiran na magbabiyahe din from abroad, pabalik po ng Pilipinas, send din po, Panginoon, ang inyo pong pagkilos sa kanila. Ano mang mga bagay na maaaring gawin ng kaaway, ang panahon o kaguluhan ng mga bansa, ikaw, O Diyos, ang aming pong protection. Amin dalangin din, Panginoon, patuloy ang iyo pong pagkilos sa gawain po ng iglesia na ito, ang iyo pong pagbigay ng karunungan, kalakasan at gabay na kami ay patuloy magkaisa, na mahayag, Panginoon, ang tema na kami ay magpalakasan sama-sama sa pagpupuri, pagsamba, paglago sa buhay Kristiyano, at ang aming pong patutuo ay makilala na si Kristo lamang, hindi ang aming sarili. Tulungan kami, O Diyos, at samahan maging po sa mga gawain pa na aming pong gagampanan, at ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy magdala sa mga kapatiran maging sa Sunday School, sa pag-aaral po ng iyo po mga salita. Ingatan niyo po maging man ang naabot ng aming live streaming, ang mga kapatiran sa abroad. Nawa, Panginoon, ay meron po silang magandang connection at higit sa lahat pagkakataon na mabigyan po nila ng panahon ang pakikinig, pag-aaral sama-sama po sa amin sa pamagitan po ng multimedia na ito.
We pray also magiman po ang aming mga kababayan, kapatiran dito po sa Pilipinas, malayo man sila. Gaya Panginoon ng mga kapatiran doon po sa Kalasyaw, Pangasinan. We pray, Lord, na sila ay maabot din ng aming pong gawain na ito. Sapagkat alam po namin, O Diyos, sa pakikinig, nagmula ang aming pong pananampalataya. At ang pakikinig na ito ay makitaan kami ng paggawa, lalo na ang pagsunod sa iyo pong kalooban. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan, maihanda ang aming puso, ang aming diwa sa pakikinig at pag-aaral ng iyo pong banal na salita. Lahat ng ito po aming inaalay at ipinapahayag, papuri at panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Pakapuna po tayong lahat. Again po, welcome po sa bawat isa, mga kapatiran po, na nakasama po natin sa ating pong morning worship service. Bagamat na ang panahon po natin ay pabugso-bugso, minsan ay maaraw, minsan naman ay maulan, at minsan po kung kailan araw ng linggo ay nandun po yung pabugso-bungsong ambon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay magkasama, pero hindi po lahat ay nakakasama pa rin natin sapagkat sila po ay sa dispersed service. Pero po rin ng Panginoon, yung mga ibang members po natin na sa gabi ay umaattend na po ng morning dahil napakahalaga din po ang Sunday School. Kaya kung marapatin po niyo sa tulong po ng Panginoon sa kanyang pong biyaya, ay pagkatapos po ng ating services o yung itong morning worship, mag-attend po tayo ng Sunday School sapagkat ito po ay mahalaga. Ayun po. At magiman po, patuloy po natin ipanalangin ang ating pong bansa. Bagamat na tayo po ay nasa gitna na po ng taon, ay marami pa rin po mga pagsubok na kinakaharap. Okay? Para meron tayo mga bagong bisita po dito. Bagong gupit lang pala. Ayan. Okay, welcome po sa bawat isa. Baka meron po ako nakaligtaan. Okay, again po, welcome po natin. Ito ay halos every Sunday kasama na po natin ang kaibigan po ni Brother John Ward. Welcome po. Okay, at magiman po ang ilan pa sa atin dito, ay atin din po silang batiin mamaya pagkatapos po ng ating service. Purihin po ang Panginoon. Magpatuloy po tayo sa pag-awit sa ating Panginoon sa hymn number 29 ng ating Kapampangan Hymnal, Tunay Kang Matapat. Ready now, sing. Tunay kang matapat, Diyos sa ibami, emo kelakwan ka baning biemi, magbayuing lunus mo ke kami, manibat king ibat hanggang eni. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, ing lunus mo bayu balang abak, pagbiye mo nganing pamangailangan ko. Tunay kang matapat,
matapat, Diyos King Bieku. Kalyado kauran, oing pupulman, aldot bulan, ding dalang lelangan, saksilangan, pati naing sikluban, kingke kangganakat katapatan, tunay kang matapat, tunay kang matapat, ing lunos mo bayu balang abak, babye mo nganing pamangailangan ko, tunay kang matapat, Diyos King Bieku. Standing on the last stanza. Kapatawaran at kapayapan mo, tulad gabi, abe mukha ko, si kanan ngeni at pag-asa bukas, babye mo at epin kumupas, tunay kang matapat, ing lunos mo bayu balang abak, babye mo nganing pamangailangan ko, tunay kang matapat, Diyos King Bieku. Kaya atin pong tawagin ang mga ushers natin. Nandyan po ba si Sister Joy Infante and Brother Nehem? Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye will always having all sufficiency in all things, that may abound to every good work. Awitin po natin ang doxology. Ang Ama'y papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Dakila namin Diyos Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay, kayo po ay matapat sa bawat isa na inyong pong anak na mananampalataya, Panginoon. At Panginoon, maraming salamat sa pagpapala, maraming salamat sa pag-iingat sa bawat blessings po na tinatanggap ng mga kapatid natin. At nawa, Panginoon, inyo pong i-bless ang bawat perang malilikom. Patuloy na turuan ang bawat isa, Panginoon, na magbigay po, Panginoon, ayon po sa tinakda ng inyong salita. Magbigay ng may kasayahan, may kasiyahan sa puso, Panginoon. At bawat perang malilikom ay inyo pong bless, Panginoon. Magamit po sa ikalalawak po ng iyong gawain dito po sa FBCC. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Pagkatapos pong malikom yung ating tithes and offerings, ay tawagin po natin ang choir. Pakinggan po natin ang kanilang awit na may title pong His strength is perfect. Yan. Okay.
A blessed and wonderful morning to every one of us. Thank God it's Sunday once again and we gather together to worship God in spirit and in truth. And we are so very thankful to God that this Typhoon Inday did not hit our country because this typhoon is so very strong, di ba? As we see the Marianas Islands, no? Grabe yung pananansala ng bagyong ito na pinangalanan na Inday, no? It so happen, nakasabay din na in-impeach na Vice President natin na si Inday Sara. No? Pero ganun pa man, hindi po natin pag-usapan ang patungkol sa politika. Let's leave it unto them. Because pinakamahalaga sa atin ay pag-usapan po natin ang salita ng Diyos. Amen? We need to study God's Word. So patuloy po tayo sa ating pong theme this month of July, Strengthen Together. No? Pinapatibay ng sama-sama, di ba? Nung last first Wednesday ng July, ating tinalakay kung gaano kahalaga yung meron kang kasama, di ba? Katuwang, di ba? Sa anumang gawain, trabaho man yan, negosyo man yan, o paglilingkod sa Panginoon, kasi meron mag-encourage, di ba? Pag ikay mahina, pag mga panahon na kailangan mo ng tulong, merong tutulong. Tama, di ba? Kaya nga, sabi nga doon sa lesson natin, maging mabait tayo sa kanila. No, maging mabait, maging mabuti. Kasi sa mga panahon na hindi maganda ang pakikitungo mo sa kanila, don't expect na makakaasa ka ng tulong, di ba? At tinalakay din natin nung last Sunday, how important it is yung tinatawag natin na unity. Because it maintains the stability and the strength of the church. Do you believe in that? Yes. Diba? Kasi kung walang pagkakaisa sa loob ng kapulungan, hindi stable ang church. And there are churches, especially nowadays, because the church is not stable, there is division, there's unity, ano nangyari? Nagsisplit. Yun nga nakakalungkot sa mga Baptist eh. Baptists were known as split churches. Na sana dumadami through multiplication by sharing the gospel of Jesus Christ, and yet ay dumadami sa paraan po na tinatawag po natin na pagkakahiwalay. Bakit? Kasi may mga disagreement, mga di pagkakasundo na pwede naman pag-usapan, di ba? Na pwedeng makuha sa mabuting usapan. Yun nga lang, they end up in split. But to us Christians here in FBCC, we will not allow that thing to happen. Amen? We will not allow that thing to happen even though our minds is different from one another. Even though our mind is different from another, but if we have in the same pace, makakamit pa rin po natin ang pagkakaisa. So patuloy po natin pag-aralan ang strengthening together as believers of Christ through unity in much more deeper sense. Based on what the Bible says in Philippians chapter 2. Ang pamagat po ng ating pong pag-aaral ngayong umagang ito, strengthen together. Strengthen together through unity. Pinagtitibay ng sama-sama sa pamagitan ng pagkakaisa. Tumayo po muna tayong lahat at tayo po'y manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, na tapat at totoo sa amin, salamat sa pagkakataon pong ito, na amin po mapag-aralan at mapagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. And through the power of the Holy Spirit that it's in us, that He will enlighten our hearts and minds, that we will apply your very word into our life. And through the power of the Holy Spirit that is in me, give me wisdom and understanding, O Holy Spirit, so that your children, God's children, will understand your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Basahin po natin, Philippians chapter 2, kaya nga yamang merong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Kaya if you have not Jesus Christ in your heart, walang kasiglahan ang buhay mo. Do you agree with that? Yes. Sapagkat ang nagbibigay ng kulay sa buhay ng isang mananampalataya, sino? Si Jesus Christ. Amen? Yung iba, sabi nila, ang kasiglahan ko sa buhay pag marami akong pera. Ang iba naman, ang kasiglahan nila sa buhay, pagka sila ay naabot nila ang kalang rurok ng tagumpay.
What if kung biglang bumagsak ka? What if kung mawala ka ng pera? Paano na yung kasiglahan mo, di ba? Pero yung kasiglahan natin, ng buhay natin, nakadepende kay Kristo, ano man ang ating karanasan sa buhay, never tayo magpapa-apekto. Amen? Never tayo magpapa-apekto. Merong kaaliwan ng pag-ibig, merong pakikiisa ng Espiritu Santo. Kaya alam niyo po, napakahalaga po yan sa church, na lahat dapat pinanahan tayo ng Holy Spirit. Amen? Kasi kung meron naman sa isa sa church na walang Holy Spirit, he or she will cause division in the church. Do you believe in that? Yes. Because ang nagbabayang sa atin, bagaman magkakaibang ating isip at damdamin, is the Holy Spirit. He is the one who unite us. At merong kagandahang loob at malasakit para sa isa sa lubusin nyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. Strengthen together through unity. Strengthen together through unity. First things first. What is the meaning of unity? What is the meaning of unity? Coming from the Greek word henotes, meaning oneness or harmony. O sa Kapampangan, mesalmetong. Mesalmetong. Ha? Misan metong. Yan ha. Kinuha ko lang po yan sa Google. Ha? Pero tama naman po yung Google na. Misanmetong. Alam niyo po, Google, useful siya. Ngayon, hindi pa siya influenced by Satan. Kaya gamitin po natin. Pag tinay po doon yung way of salvation, ituturo niya, Jesus is the only way, repent. Pero pag dumating si Antichrist, yung Google na yun, makukorap yun. The way of salvation, nakalagay doon, Antichrist. Di ba? Pero ngayon, hindi pa siya, hindi pa corrupted. Kaya gamitin natin. It describes a profound sense of harmony, connection, and agreement. So, talking about agreement, unity through agreement. Di ba? Remember the FBCC Chapel? We just stay there, sawali, bubong, butas-butas. And one day, Uncle Tatanggas, nangarap na suntok sa buwan na, magpatayo ng kapilya. No? Siguro nasisense na konti na yung buhay niya, matanda na siya ng panahon yun. Paano mangyayari yun? Pampira, alkas siyang kawayan. Imposible, di ba? Pero dahil sa pagkakaisa ng mga kapatiran, sa agreement o napagkasunduan, okay, kahit imposible yan, gawan tamong paralan. Di ba? Alkan siyang kawayan. Pagsasacrifice natin. Di ba? Yung iba, nagbenta ng sasakyan. Yung iba, nagbinigay nilang buong sweldo nila, bonus nila para lang sa kapilya. Ito ngayon, di ba? Na-enjoy natin sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. So this is a classic of unity through agreement. Amen? Another thing, the FBCC vehicle. If you remember the Pugpug, the blue one, di ba? Munti ka na nakamatay yun, pero syempre, God never allow it to happen. Ha? Sapagkat yung gumagamit nun, gagamitin pa ng Panginoon. And remember what you call this, the violent car? Ninong Romy told me, sabi niya, tanungin mo nga si Boyet kung sa church na yung sasakyan. Ha? Ako naman, sige, walang problema. Sumusunod tayo, Sumusunod tayo sa mga nakakatanda. O nung isang sagot, isang tanong, isang sagot. Sa church na ba yung sasakyan? Sabi ni Ninang Edna, sa church na yon. O sabi ni Ninang, oy, bigay mo na yung ORCR. O kinuha naman, tarantara si Ninong Boy, binigay niyo yung ORCR. Yeah. Pero again, if we have no relationship or harmony, do you think magagawa ko ba yung bagay? I don't think so. Who am I? Diba? But because they treat me na hindi iba, parang anak na rin, di ba? Kaya sa mga ganung bagay, nagagawa nilang sumunod. Di ba? That's because we have harmonious relationship. Kasi kung wala kaming harmonious relationship, I would not ever dare to do that. Di ba? Tapos si Brother Mike, merkado, propose bumili ba ako sakyan? Siyempre, paano sa manggagaling ang pera? Siyempre, magpapasa ng commitment form. And it turns out, doon sa mga commitment form na yon, may mga nag-commit. O kayang-kaya pala.
Ha? Maging mga kapatiran natin working abroad at maging dito. So in just 3 years time, the FBCC vehicle, di ba? Nabayaran ng buo. Di ba? Naging useful ba? Yes. Nakaput up ng mga church outreaches. Naka-open ng mga Bible study. Nakaligtas ng buhay ng mga panahon ng pandemic. Remember Brother Mike Baldemore? Wala nang gustong hospital kumuha sa kanya. JBL, close na. Isang lugar na lang, doon sa Nueva Ecija. Diba? Dinier ni FBC Vehicle yung puntahan yun. Para lang dalhin yung kapatiran doon, maisalbang buhay niya, at marami mga kapatiran na tulungan. See? Yan ay dahil sa unity in agreement. Another thing, Bethany Children Learning Center, pambihira, na-shut down during the time of pandemic. O ang problema, nung magbubukas, paso ang lisensya sa DSWD. Pumunta tayo ng DSWD. Grabe, ang dami naman ng kailangan mo i-comply. Ang bira, sumasakit mo, paano mako-comply yun? I talked to Judge Bong Perico. Judge, kung i-open namin yung school na libre, do you think magkakaroon tayo ng problema? So, I don't think so. Kasi paso libre. At the same time, hindi nyo man sila pinilit. Okay, good. So we discussed it among the leaders. So let's open the Bethany Children Learning Center as a free, di ba? Not daycare, but a learning center to provide knowledge to children with the Word of God. At sa biyaya ng Panginoon. Ilang taon na? 3 or 2 years, di ba? At yung mga bata, magulang, nakakapag-attend dito. So to God be the glory. So that's an example of unity through agreement. Na merong napagkasunduan, di ba? At yun, nasa katuparan. Ang iglesia ng First Baptist Church of Cabalancan ay napapalakas kung tayo ay patuloy nagkakaisa. Malayos ang relasyon ng bawat isa. Nagkakasundo. Walang away-away. Amen? Alang gulo-gulo. Ngayon, we will be celebrating our 41st anniversary. Amen? Happy advance anniversary to everyone. Di ba? Kasi kung walang pagkakaisa at walang pakipagkasundo, di ba? Hindi pinagtibay ang kapulungan ng Panginoon. Sapagkat ang kapulungan ng Panginoon ay pinagtitibay ng pagkakaisa sa pagkakasundo. Sa pagkakaunawaan at pagkakaintindihan. Walang kampi-kampi, walang kontrabida sa napagkasunduan. Amen? Kaya kung ano napagkasunduan ng church, wala ka nang kukontra. Sumang-ayon ka na. Amen? Because that's for the glory of God. Yun lang kung minsan, naging problema pag may kukontra. Pag may kukontra. Diba? Kaya nga, napakahalaga how to strengthen the church FBCC, strengthen through unity. Ang sabi ng Bible, having the same mind. Ang sabi sa verse 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. Sabi ni Apostol, tuparin niyo naman yung kagalakan ko, na magkaroon kayo ng iisang kaisipan. In the Greek context, the meaning that ye may be like-minded, the same values and deep spiritual concern. Ang pare-parehong pagpapahalaga at malalim na espiritual na malasakit. The question is, how can this thing be happen? Na magkaroon tayo ng pare-parehas na malasakit sa gawain ng Panginoon. Magkaroon tayo ng pare-parehas na pagpapahalaga sa gawain ng Panginoon. Ito ay mangyayari kung sama-sama po tayong nag-aaralan ng salita ng Diyos. Kung sama-sama po tayong nagsasamba sa Panginoon. At kung tayo ay sama-samang naglilingkod sa Diyos. That's the only way para maging pare-parehas ang ating pagpapahalaga at malalim na malasakit sa gawain ng Diyos. Amen? Kasi kung meron mang isa sa church, hindi active sa gawain ng Panginoon. Kung meron mang sa isang church, absent palagi sa pag-aaral at pagsamba. That person can cause division. That person can cause yung mawala yung unity ng church. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, pare-parehas yung ating natutunan. Kaya nga buwan-buwan meron po tayong tema. Di ba? Because we want
all be done decently in order. Kasi yun naman sabi ng Bible eh. Hindi naman pwedeng suntok sa buwan yung tema natin. Kaya kung mapapansin yung ginawa ni Deacon Daniel ng mga tema, related yun para sa ating church. Amen. As we celebrate our 41st anniversary. Diba? At nagkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya, paano ito mangyari? Kaya kailangan tayong dumalo sa pagsamba. Isadsad mo hanggang Sunday school. Amen? Amen po ba? Sadsad natin. Pambira naman. Ito na nga lang yung araw nandito tayo. A classic example sila Auntie Tita, no? Uncle Sam, buhay pa sa... Pampira umaga pa lang, alas 7 nandun. Hanggang gabi, nandun. Uncle Sam is a busy person. He's the president of a company. And yet, he managed to do it. Tayo, hindi man tayo presidente ng company manager, pero ba't hindi natin magawa, di ba? Kaya tingnan nyo, binayaan siya ng Diyos sa mahabang buhay. Di ba? At ginamit siya ng husto ng Panginoon sa mga ministeryo. At ganyan din sa pagpapatayo ng mga iglesia, no? To God be the glory for that. Kaya sabi niya po sa Pablo, lubusin nyo ang aking kagalakan. Diba? Lubusin nyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Kaya gaya ng sinabi ko nga, mangyari ito, pag pare-parehas ang natutunan natin, na pag-aralan natin sa salita ng Diyos, sama-sama tayong dumadalo sa pagsamba at panalangin, at sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon. Diba? Apostle Paul's desire for the believers of Philippi, na bagaman wala pong doctrinal issue doon sa church. Kaso, hindi nagkakaisa ang kaisipan, sapagkat mayroong dalawang kapatiran doon, marahil they are leaders. Ang pangalan po nila ay si Euodia at si Syntyche. They have disagreement. Marahil, sa pagpapatakbo ng gawain ng Panginoon, yung isa, ginigate niya ang gusto niya, yung isa ayaw. O, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na di pagkakasundo at pagkababahagi na hindi naman dapat po mangyari. Di ba? Kaya, sa church, bawal ang kokontra. Lalo-lalo na kung ito ay napagkasunduan ng karamihan. Amen? Bawal ang kokontra. Amen po ba? Amen. Pag napagkasunduan, huwag nang kokontra. Kasi sa oras sa kumontra, naku, magugulo ang napagkasunduan. Magugulo ang programa. Ha? Makilahok na lang tayo. Makisaya na lang tayo, di ba? Makisuporta na lang tayo sa programa at gawain sa ikalwalhati ng Panginoon. Yeah. Sa ikalwalhati ng Panginoon. Kasi pag may kokontra, magkakaroon talaga ng problema. Diba? Pangalawa, having the same love. Fulfill ye my joy that ye be like me-minded, having the same love. In the Greek context, it means maintaining selfless, maintaining sacrificial, and maintaining unconditional love. Na palaging iniisip niya ang kapakanan ng iba higit ang kanyang sarili. That's what Apostle Paul want to the church at Philippi. Diba? Nais ang ating minamahal at si Apostol Pablo na panatiliin ang hindi makasarili, hanggang magsakripisyo, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit at walang limitasyon para sa mga kapatiran upang tayo ay mapalakas ng ating sama-samang pagkakaisa. Kaya nga what we are doing every last Sunday of the month, we pass special offering. Any amount. Chipin, di ba? For the benevolence offering. Para sa mga kapatiran na may mga sakit at may mga pinagdadaanan sa buhay. Do you think what we are doing every last Sunday of the month, nasi-strengthen yung unity sa pag-ibig ng iglesia? Yes, di ba? Remember the testimony of Brother Francis Sabonador? Last year, year-end fellowship. Talagang na-appreciate niya yung pagmamahal ng church. Dahil hindi tumigil ang church na magkaloob ng tulong sa kanila. Diba? Na hindi na niya magawang makasuporta sa gawa ng Panginoon. And yet, nagagawa ng church.
Pati ibang mga kapatiran natin na may pinagdadaanan. Do you think the church is strengthened by showing our love to them? Yes. Sapagkat mabubuklod tayo sa pag-ibig. Amen? Ganoon din ang iglesia ng FBCC. Sa pagkakaroon ng makatotohanan, walang pinipili, pantay-pantay na pagmamahal sa bawat kapatid. Mayaman man yan, mahirap. Fair treatment, di ba? May pinag-aralan man o wala, bata man o matanda, hindi iniisip ang suklian, ang kanyang pagmamahal na pinapadama. Sabi nga niya po sa Pablo, what joy he feels when the church strengthened together with unselfish and unconditional love. Di ba? So the same feeling din, di ba? Ng mga pastors and workers, kung ang bawat isa sa atin nagpapakita ng patas na pag-ibig, sincero at hindi plastic na pag-ibig, di ba? Pag-ibig na hindi makasarili, pag-ibig na walang pinipili. Kasi pwede kang umibig eh. Pag gusto mo yung tao, pagka close mo, pero pag yung tao, hindi mo close, pwede hindi mo siya pakita ng tubig, pwede yun eh. Love without discrimination, willing to help, sacrifice time, talent, and treasure if needed. In that way, we are strengthened together by having the same mind, values, and deep spiritual concern, and showing unconditional love for others. To God be the glory sa church ng Macedonia. Why? Because they willingly and selfishly show their love to the brethren who are in need in Jerusalem by sending financial support during the time in their deep poverty. Di ba? Ano sabi dito sa 2 Corinthians 8:1? Mga kapatid, nais naming malaman nyo ang ipinakita ng kagandaang loob ng Diyos sa iglesia ng Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang paghikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob nagbigay, hindi lamang sa abot ng kalangkaya, kundi higit pa. Ipinagmalaki niya po sa Pablo sa mga manampalataya sa Korinto. Ang mga manampalataya sa Korinto, mayayaman. Pero pambihira. Wala man silang pag-ibig. Buti pa yung mga mahirap. Sila yung may pag-ibig sa mga kapatid. Di ba? They show love. And this is a classic example, unselfish love. Di ba? To God be the glory to the church at Jerusalem. Sapagkat ganun din silang ginawa din nila. Yung nakita nila yung mga kapatiran na may nagugutom o may kahirapan, chip in sila, like what they are doing. Ano sabi sa Acts 4:32? Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at tinuri ni naman ang sarili nila ang kanyang mga ariyanan kundi para sa lahat. So ano ibig sabihin nun? Tinuri nila, ano mang meron sila, I'm just a steward. Kaya the truth is, we don't own nothing in this world. But we are stewards of many things. Di ba? Coming from the Lord. Because what we have and who we are right now is all by the grace of God. It's all by the grace of God. Kaya yun ang kanilang tingin sa sarili nila eh. Kaya nag-chip-in sila. Taglay ang dakilang kapangyarihan at mga apostol ay patuloy na nagpatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. So, what does it mean? When we give, when we show love, more blessing comes. Amen? Amen po ba? Amen. The more we give, the more we show love, the more blessing. Sumagana pagpapala ng Diyos sa kanilang lahat. Kahit nagbigay sila, hindi sila kinulang. Hindi sila kinulang. Diba? Never silang kinulang. Hinigitan pa ng Panginoon yung binigay nila. Diba? Walang kinapos sa kanila. Imagine mo, pambira, hindi kinapos pero nagbigay. Yun ang sabi ng Bible. Sapagkat ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, lupa, bahay, at mga pinagbilhan, at ipinagkatiwala nila sa mga apostol, ipinamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So you see, the church is strengthened when there is love. Diba?
Kung nagkakaisa, sama-sama, nagpapakita ng pag-ibig. Di ba? Last Tuesday, hindi ko maganda yung pakiramdam ko. Napag-isang madaling araw, sabi ko, hindi pwedeng ganito. I'm speaking engagement. I ministry to do. So I need to rush to the hospital. Thanks be to God for the medical insurance, no? Malaking bagay yon. Supposedly, I will be released on Wednesday. Kasi ayoko lumiban sa gawain ng Panginoon. It so happened, my doctor, dumating na siya alas 8. At chinek siya, okay na ka na. Lalabas ka na bukas. Praise God. Diba? Nag-text isang kapatiran. Pastor, if you have anything need, nandito lang kami. Nakakalakas ng loob yun, di ba? Mag-text na gano'n. Pero kung I don't expect anything, pero yung gano'n mabasa mo, nakaka-encourage, di ba? Nakaka-encourage, di ba? They pray for you. Yung iba, nagbigay. Di ba? So, okay yun. To God be the glory. Maraming salamat. Di ba? Pero, yung gano'n ba na, yung makatanggap ka lang ng text na gano'n, Pastor, if you have anything in need, just give a call. So, you see, nakakataba ng puso, but I do not expect anyone. Kaya ako, pagka may mga ganon, just keep silent. Basta, kailangan lang ako ma-relieve sa nararamdaman ko because I have so many things to do. Ganun ako katapat sa gawain ng Panginoon, baging sa trabaho na ginagampanan ko. At salamat naman sa Panginoon na nakalabas ng matiwasay. Yun nga lang, it so happen na sweet pala yung room na nandun. Wala naman akong magagawa. Hindi cover the insurance. So, okay lang. Ang mahalaga, makalabas. Anyway, babalik naman ng Panginoon yun di ba? Kasi naniniwala naman ako, ano yun nawala. Babalik din naman ng Panginoon yun. Di ba? Ang mahalaga, makalabas ako. Di ba? So, yan yung ginagawa ng ating pastoral care ministry. Do you appreciate the pastoral care ministry? I hope so. Di ba? Through pastoral care ministry, dalawang kapatiran po natin dito, isa sa AFP, si Rainiel, kagraduate na po sila, and through the generosity of our cousin, Attorney Sheldon Songko, tinulungan sila, no? At ngayon, gagraduate sila na maganda yung kanilang status, no? Ha? Magna at I think yung isa, cum laude, so praise God. Yung isa doon, Sister Marisa May, nagtatrabaho na ngayon doon sa Montessori, sa Angeles. So, syempre ako, nakatulong tayo, syempre masaya din tayo, di ba? Makonsuelo tamo, di ba? Si Ian Baluyot, na anak ni Ate Myra, sa tulong din ni Brother Basilio Borromeo, di ba? Natulungan na isang pa sa barko. Alam niyo po si Brother Basilio, hindi po siya tumigil. Sabi niya, Pastor, sige, gagawa natin ng paraan. Kinulit niya yung kanyang kapitan. Hanggang isang araw, sa kakakulit, natawag yung anak ni Ate Myra. Ngayon, nasampa na sa barko. Sister Charmaine, di ba? Natulungan din ng pastoral care ministry, di ba? Na para makapasok sa pampubliko. Siyempre, lumapit sa iyo Siyempre, gawa tamang paralan. Kakalangan tayong kausap ng tao. Salamat naman kay Sir Robin at through Sister Doris ay natulungan siya. No? Yun nga lang, sa iba, tinulungan natin na hindi talaga pinalad. Wala rin tayong magagawa doon. It's beyond our control. Di ba? So, what's the point? We are not bragging about this. We are just telling what the Scripture tells us. Diba? Kaya yung sama-sama natin pagtulong, to strengthen the church. Our showing our love for others, especially to our brothers and sisters in Christ na kailangan ng tulong. Kaya nga, if you have influence, if you have, pwede kang makatulong, just contact the pastoral care, be part of pastoral care ministry. Kaya hindi ko na sasabihin yung pangalan mo kung tutulong ka. Okay, di ba? Para makatulong, to alleviate and uplift the present life of the brethren. Bakit ganon tayo? Kasi we experienced to Auntie Tita, di ba? She wanted us to have a good life. So, pinaaral kami. So, what she did to us is the same thing what I did to people. Kaya yung mga taong natulungan through pastoral care ministry, sabi ko sa kanila, kung paano kayo natulungan, sana magawa nyo rin tulungan na iba. Kaya sa pastoral care ministry, walang naiwan. Sa pastoral care ministry, walang napabayaan. Lahat natutulungan. Sapagkat ang hagad ng FBC Pastoral Care Ministry ay matulungan sa abot ng makakaya ang mga kapatiran. Sapagkat sa ganitong paraan, pinagtitibay tayo ng sama-sama sa pag-ibig. Amen? Amen. Pangatlo, being of one accord, of one mind. Magkaisa kayo sa puso't diwa.
In the original Greek text ng being one accord of one mind, united in one purpose. United in one purpose. Nagkakaisa sa isang layunin. The question this morning, what is the purpose of FBCC? Do you think, what is the purpose of FBCC? Deacon Dania, what's the purpose why FBCC exists? Do you have any idea? Amen. Precisely. Precisely. That is the main purpose. That is the core purpose that drives the entire FBCC to unite in the same purpose. And what is that? To propagate. Amen. To propagate, to share the gospel of Jesus Christ to all people. Seeing our loved ones, seeing our friends, seeing our relatives be saved. Diba? Wala na po ibang layunin kung bakit ang FBC nag-exist. Para may pangaral, may bahagi ang mabuting balita na pagligtas si Kristo. Because that's the reason why Jesus Christ established the church. Diba? Ang sabi nga sa Matthew 16:18, even the gates of hell shall not prevail against the church, because the primary purpose or the driving purpose of the church is to share the gospel of Jesus Christ. In Matthew 28:19, di ba? Go and make disciples of all nations. Kaya kung bakit sa church ay walang kuminsan nagkakaroon pagkakaisa, kasi iba yung kanyang layunin. Pero kung ito yung palaging layunin natin, do you think magkakaroon po ba tayo ng Yes, it is. Diba? Bagaman ang FBCC, ang kapilya lang ang natabunan decades ago, pero sa puso't diwa ng bawat mananampalataya ay para pa rin sa kaligtasan ng mga tao sa ating kapaligiran. So remember naman, di ba? Dinala natin dito yung Church Multiplication Coalition. Remember the Evangelic Card? Di ba? So I hope na nagagamit natin yun, no? To share the gospel of Jesus Christ, di ba? Train us how to evangelize in a very simplest way. Tita Rose Sales, appreciate it. Hiningi niya yung isa. Uncle Jesnick daw, appreciate the, what we call this, the Evangelic Cube. And even Deacon Renz, he borrowed the Evangelic Cube. Shinare niya successfully yung gospel sa kanya mga mahal sa buhay during the reunion. Diba? My beloved brethren, sa ganitong bagay, nasi-strengthen po tayo. Kung ang layunin po natin is to win souls for the Lord. Amen? Is to win souls for the Lord. What is the purpose of the church? Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things, and whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. Bakit may amen? So be it. So, ibig sabihin, dyan umiikot yung layunin ng church. Make disciples, evangelize, make disciples, diba? Ganun lang. Until the Lord Jesus Christ come. This is the core purpose that drives the entire FBC Church, that seeing our loved ones, friends, relatives, and people around us will be saved through the preaching of the gospel of Christ and make them true followers of Jesus Christ. Kaya nga, we need to conduct a Bible study unto them. So, my beloved brethren, to strengthen the FBC Church together in unity, umpisa ngayon, magkaroon tayo ng patuloy na isang kaisipan sa gawain para sa Diyos sa kanyang kalwalhatian. Amen? Walang kokontra. Kung napagkasunduan, gawan tamo. Amen? Pangalawa, umpisa ngayon, magkaroon tayo ng patuloy na makatotohanang, sincero, tapat at walang kinikilingan, pantay-pantay na pag-ibig sa isa't isa na siyang magbubulkulod sa pagkakaisa ng iglesia ng FBCC. Amen? Ayan. Pangatlo,
Umpisa ngayon, patuloy tayo sa isang puso't diwa, itaguyod ang pinakalayunin ng Iglesia ng FBCC, ang may pahayag, ang may pangaral, ang mabuting balita ng pagliligtas si Kristo sa lahat ng tao at turuan sila na maging tunay na alagad ng Panginoong Hesukristo. To God be the glory. Tumuyo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, na tapat at totoo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong salita na amin pong natutunan at napag-aralan. To maintain the unity of the church, na napakahalaga po na magkaisa ang aming isip, damdamin at layunin, na may pangaral, may bahagi, ang mabuting balita na pagligtas si Kristo, na maipadama namin ang pagmamahal sa isa't isa, pantay-pantay at walang kinikilingan, at palaging susuporta sa anumang napagkasunduan ng karamihan para sa kalpurihan at kalwalatian ng Diyos. Na sa ganitong paraan ay pinagtitibay niyo po ang Iglesia ng First Baptist Church of Cabanatuan hanggang sa muling pagbabalik ng aming pong Panginoong Hesukristo. Ito ang aming pong panalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan na aming Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen, amen. Makaupo na po tayong lahat. To God be the glory. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa mensahe pong nahayag. Tayo po ba'y na-bless? Amen. No, strengthened together in unity, having the same mind, having the same love, being one accord of one mind. No? So, noong ipinapanalangin ko po kung ano na yung pwedeng maging team natin, no? After 40th anniversary, no? Dinalain ko sa Panginoon, ano na ang pwede nating maging tema sa 41st. Then, naalala ko po, no, na pagkatapos po ng isang anniversary ng isang church, no, hindi ko na po babanggitin yung church, no. So, bongga yung church anniversary nila, planado, organisado, no. Then, after the celebration of that anniversary, ay biglang na-split, na-divide. Bakit? Kasi, ang sabi ng isa, hindi ko natikman yung asadong matuwahan, kaya takman itang dessert, no? So, imagine, no? Gagamitin po ng kaaway, kahit yung konting pagkain na yon, no? Ay maghihiwalay po yung magkakapatid. So, pinaisip po, pinaalala ng Panginoong Hesukristo, na ito yung ating magiging tema, no? Pagiging unity, pagkakaisa. Nawa, wala pong na-offend, no? Kung hindi tayo nakatikim ng pansit, asadong matwa, o ano man. Hindi ko po alam yon, no? Ito po inaalala ko lamang. So, ibig sabihin, tayo po ay pinagtitibay ng Panginoon na for more than 40 years, no? Nandito pa rin tayo. Ibig sabihin, matured na tayo. Hindi na po tayo na-offend, no? Sa anuman pong, o hindi na tayo natitisod, sa anuman pong mga pagkukulang o pagkakamali ng mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at para po sa ating special number, yan, tawagin po natin ang Infante family. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating lahat. Kami po ay aawit para sa Panginoon.
Romans 8:28, sa NIV po ito. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Testimony lang po ng konti. 1995 po, napunta ako sa Cabalantian, FBCC. Church, ali po, mabilis siya. Ali kasi po, related Jenny kasi pag mag-preach siya po yung pastor, minsan masasample ko. Tapos ating mangutang, nino ito? Ada po. So, 1995 puminta ako, nakapunta po ako sa FBCC bilang intern. Nag-intern po ako. Pero, 1995 din po ako nakaalis sa FBCC kasi nalahar po kami. Bali, dumating ako doon, January, nalahar po kami ng October. Yan. Bali, 10 months lang po. Pero tapos po, nagpatuloy ang work ko sa Project 6. After 4 years, yun na nga po yung ni Pastor, share niya nung preach niya, kinokol ako dito. After 4 years, tinanggap ko po yung calling. 1999, bumalik po ako dito sa tulong ni Pastor Rene Kiwa. 2000 na kaagad. 2000, nag-asawa po, kinasal na ako kaagad. Kaya sinabi ko yung Romans 8:28 eh. Tapos po ngayon, 26 years, magto-26 years na po kami. Mayroon na akong 3 mga binata dito. Kung titingnan ko po yung nangyari sa akin, parang hindi ko sukat maisip na ganun pala yung plano ng Panginoon. Nung pumunta ako sa Cabalantian, hindi ko naman inisip na makapag-asawa ko sa Cabalantian. Doon ko makikita yung partner ko. Pero yun pala yung plano ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa kabutihan niya sa buhay ko. Bagamat kung minsan, sabi nga, hindi mo iniisip yung ano yung purpose, yung mga nangyayaring kung minsan mahirap, di ba? Pero sa mga susunod na panahon pala, pakikita ng Panginoon yung magandang plano niya sa buhay mo. Salamat po, nag-birthday ako kahapon. Nadagdagan yung edad ko bilang, pero nabawasan nga, sabi nga ni Digo Romy, nabawasan ng stay mo dito sa lupa. 55 na po ako. Yan, salamat po sa kalakasan na patuloy na binibigay ng Panginoon. At mag-iisang taon na rin po ako nung nalaman ko yung pagsubok na binigay ng Panginoon sa akin. Yung nagkaroon ako ng CKD, na-diagnose ako ng gano'n. Salamat po sa Panginoon dahil kung titingnan ko, may tinuturo palang Panginoon sa akin. Unang-una sa lifestyle ko, binago ng Panginoon yon. Kung minsan nakukwento ko din sa mga kasama kong ladies, kung titingnan ko yung buhay ko, lumaki ako na hindi talaga ako kumakain. Marami akong hindi kinakain. Yung pinipili ko lang din yung aking mga kinakain. Pero sineseparate ko yung mga gulay, yan. Parang hindi ko talaga gusto. Pero babalik ta rin pala ng Panginoon yon. Ngayon, kung titingnan mo yung hapagkainan ko, puro gulay yung aking kinakain. Na dating hindi ko gustong kainin, na ngayon, yun ang gusto ko nang kainin. At nakita ko sa isang taon na nangyari, talagang yun pala yung dapat para sa akin. Nung unang ma-diagnose ako, parang ang bigat ng loob ko. Parang ayokong tanggapin. Gabi-gabi umiiyak ako. Pero salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng lakas at pangunawa na makita ko yung layunin niya at bakit niya ibinigay yon sa akin. So salamat po, sasalamatan ko yung pag-provide ng Panginoon din sa medicine,
sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta sa akin, sa inyo po, sa mga anonymous donor sa pastoral care. Marami pong salamat. Tunay, totoo yung sinasabi ni Pastor. malaking tulong po yun. Nakakatatag ng kalooban ng pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko pwedeng sabihin na worker ako, matatag ako, malakas ako. Hindi po. Katulad nyo rin po kami na nanghihina, pero sa biyaya ng Panginoon. At sa Kanya kami nagtitiwala at nananalig. At salamat din po sa, sa panalangin nyo, na walang sawang manalangin. Kuminsan, pagpunta ko dito sa simbahan, o kumusta, lagi kang kasama sa prayer. Alam niyo po, ang nakakataba ng puso yon sa amin. Yun yung sabi nga ni Pastor, yung may magsabi lang sa'yo na pinapanalangin kita, yung nangungumusta sa'yo pag may ganon. Talagang totoo po yun, nakakalakas, nakakataba ng puso. At pangalawa, ang pamilya ko po, na walang sawang nagmamahal, sumusuporta sa amin. Unang-una, yung extended family ko. Yan, yung infante. Talagang malaking suporta. Talagang malaking blessing na napunta ako sa pamilyang ito. Dahil talagang simula't simula, hindi ka nila tinuring talagang iba, kung hindi talagang pamilya. Sa hirap at ginhawa, nandyan po sila. Spiritual, emotional, financial, nandyan po sila. Makikita mo talaga yung pagmamahal nila. Hindi ko na po sila isa-isahin dahil lahat po sila na nakasuporta sa aming pamilya. Hindi po kanila kami iniiwan. At salamat din po sa mga anak ko. Nung una, sabi namin ni Brother S, nung sunod-sunod pa man din yung anak namin, paano natin palalakihin to? Paano kaya natin sila papag-aralin? Sabi po namin, pero tingnan mo yung biyaya ng Panginoon. Ang lalaki na nila, malaki pa sila sa amin. Tapos, dalawa na po yung nakatapos sa biyaya ng Panginoon. At ang isa, mag-graduate po sa August, si Kenneth. Tapos si Darren, nagtatrabaho. Salamat po, makikita po namin yung talagang biyaya ng Panginoon sa kanila. At ganoon din po si Nehem, grade 12 na. Malapit na lang, mag-graduate na rin, tapos siya na lang ang magka-college. Salamat po sa Panginoon dahil iniisip namin noon paano, pero nandyan na ngayon. Talagang makikita mo yung biyaya ng Panginoon. Hindi siya nagkulang, sabi nga. Tapos, isang biyaya at blessing pa sa akin, ang ministry dito sa FBCC. Salamat po, nakabalik muli yung Bethany. So, kung titingnan mo, kahit 1 taon o 2 taon kami nag-stop, 26 years old, 26 years na po ang Bethany. Salamat sa lakas at kagalakan na binibigay ng Panginoon sa amin ni Teacher Ana na gampanan yung ministry na binigay ng Panginoon po sa amin. Totoo po, may edad na kami, may edad na ako. Makikita mo, limited po yung galaw din namin sa loob kasi sobrang malilikot ang mga bata. Pero makikita mo yung ligaya sa puso kung pag nandun ka na sa loob, na nagtuturo ka ng salita ng Diyos sa kanila, yung magandang karakter, yung magandang pag-uugali na tinuturo namin sa kanila. Masaya po kung maglingkod o gawin yon para sa Panginoon. Salamat din po sa ministry ko dito sa FBCC. Napatuloy akong ginagamit ng Panginoon kahit sa iba't ibang bagay. Yun po. Salamat sa pagtutulungan naming lahat ng worker dito. Totoo po, kung wala kaming pagkakaisa, hindi po namin ito magagampanan. Kaya salamat sa pagmamahalan at unity namin bilang manggagawa dito sa FBCC. Pinupuri po namin at dinadakila ang Panginoon sa kabutihan niya. Ang kakantahin po namin sa Psalm 36, "Give thanks unto the Lord, for He is good. His love endures forever. You are always good." Yun po. To God be the glory po. Saan ba ako?
be the glory. Okay, maraming salamat po sa special number na yan. No? You are always good. God is good. Amen? God is good all the time. Okay, patuloy po natin panalangin ng Infante family. No? Especially po si Sister Early. Okay, para po sa ating announcement, yan, ating pong panoorin sa ating monitor ang mga ilang announcement po.
Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating closing song. Awitin po natin muli ang ating theme song for this month. Hymn number 40, We Gather Together. Ready now, sing. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastened and hastens His will to make known the wicked oppressing. Now cease them from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. Thou, Lord, wast at our side. All glory be thine. We all do extol Thee, Thou, Lord, and pray that Thou still defender wilt be. Let Thy grief escape tribulation. Thy name be ever praised. O Lord, make us free. Tayo po ay manalangin. Pinupuri namin kayo, pinasalamatan dakilang Diyos sa natapos na gawaing pagsamba. At maging sa iyong salita na amin pong napag-aralan at natutunan, ay nawa may apply po namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay upang sa gayon ay mapanatili po namin ang pagkakaisa dito po sa iglesia ng FBCC sa isang puso, diwa at sa isang layunin. Ang may pangaral, may bahagi ang dakilang mensahe ng pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo hanggang sa inyong muling pagbabalik. We are praying, Lord, also for the susunod na gawain, ang Sunday Bible School. Ihanda niyo po mga tagapagturo mula sa adult hanggang sa mga kabataan. I declare the blessing and favor of the Lord be upon us all. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Good morning, everyone. Let's greet one another.